Huwag kang mag-alala, Mari. Hindi naman ako lasing eh. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Napakabait mo para pagtiyagaan si paring Albert. Pero kung ayaw mo na sa asawa mo, sawa ka na, pagod ka na. Pwede mo naman akong subukan eh. Kayang-kaya kong punan ang pangangailangan mo na hindi na kayang gawin ng asawa mo. Ronnie, ano ba? Ano ba naman yung sinasabi mo? Asawa pa rin ako ng kaibigan mo. Alam ko, pero hindi ka ba nagsasawa? May hangganan ba ang pagmamahal? May hangganan ba ang pag-aalaga mo sa isang tao na mahalaga sa'yo? Hanggang kailan ang kaya mong tiisin para lang sa kanya? Ako kasi, pinaniniwalaan ko ang sinumpaan namin nung kinasal kami ng asawa ko. Pero sa paglipas ng mga taon, nakakapagod rin pala. Lalo na kung ang tao ay walang tsansang magbago. Sa loob ng ilang taong pag-aalaga ko sa mister ko, ay nagsawa na ako at napagod na. Kaya't nagawa ko siyang iwanan at sumama sa kapitbahay namin at kumpare niyang si Ronnie. Alam kong mali, pero naintindihan ako ng lahat, lalo na ng pamilya ng asawa ko. Hindi sila nagalit at tinanggap nila ang desisyon ko. Ito po ang aking kwento na ibabahagi sa inyong programa. Isang mapagpalang araw nga po pala sa inyong lahat. Hayaan niyo kong isalaysay sa araw na ito ang kwento ng aking buhay. Isang pangyayari na nakatatak na sa aking pagkatao, sa aking puso at isipan. Isang kwento na may pagsisisi at isang kwento ng bagong pag-asa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Mia. 30 years old na, may isang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa DSWD sa aming bayan sa Mindanao. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saan. Nangyari ang kwento kong ito, ilang taon na rin po ang nakararaan. Noong time na yon ay bigla kong sinubok ng panahon. Sinubok ang aking katatagan bilang mabuting asawa at babae sa aking mister. Si Albert ang asawa ko. Matanda lamang siya sa akin ng 2 taon. May anak na kami bago pa man kami ikinasal. Binata pa lamang siya ay pasaway na ang asawa ko. Bagay na hindi ko pinansin noon dahil nga mahal ko siya. Bisyo niya ang alak at sigarilyo. Nang mga panahong yon, ay ayos pa naman kahit nalasing siya araw-araw. Binibigay pa rin naman niya ang mga panggastos namin sa bahay at ang sobra naman ay sa alak at yosi niya na pupunta. Madalas na naming pagtalunan niya noon pa. Pero mas madalas ay hindi na lamang ako kumikibo dahil ayoko ng away. Naaawa rin kasi ako sa anak namin dahil kinalakihan na lang niyang ganun ang kanyang ama. Pero isang pagsubok ang dumating sa amin. Naaksidente si Albert. Kinailangang putulin ang kanang paa niya. Naging bugnutin palalo si Albert nang mangyari yon sa kanya. Hindi ko nga alam kung karma bang matatawag ang nangyari sa kanya para sana maisip niyang maging mabuting asawa na. Pero mukhang hindi tumalab dahil mas lumala pa siya. Mabuti nga sana kung naputol ang paa niya dahil sa trabaho. Pero naaksidente siya dahil sa paglalakwat siya kasama ang mga barkada sa isang piyesta sa kabilang bayan. Kaya siya naging inutil dahil sa pangyayaring yun. Lasing na lasing raw siya noon na naglakad sa National Highway at dahil nakainom na, hindi na siya nakikinig sa mga kaibigan niya hanggang sa biglatong tumawid sa kalsada at hindi nakita ang truck. Dito nagsimula ang lahat ng kalbaryo na pinapasan ko sa buhay. Mabuti nga nabuhay pa siya, pero yun nga lang, hindi lang ang kakayahan niyang maglakad ang nawala sa kanya, kundi ang kakayahan niyang magpaligaya ng babae. Tama po, hindi lang siya naputulan ng paa basta, kundi nawalan din ng kakayahang sekswal si Albert sa nangyari. Hindi ko alam pero ang sabi, may ugat na naapektuhan.
Kaya naman nawalan na rin siya ng kakayahang tugunan ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero kahit ganun ang nangyari, ay nagtiis ako sa pagiging asawa niya. Naging mabuti akong asawa ng ilang taon. Naging maunawain at ginagawa ang lahat para pagsilbihan si Albert, para alagaan siya ng abot sa aking makakaya. Dahil nga sa pangyayaring yun, hindi na siya nagtrabaho. Simula nung naaksidente siya ay wala na siyang ginawa kundi ang maging pabigat sa akin. Alam ko naman na responsibilidad ko siya dahil asawa ko siya. Pero yung pagpapahirap niya sa akin na imbis na isipin niya ang mas ikakabuti ng aming pamilya, ay mas inuuna niya pa kasi ang paglalasing. Minsan naiisip ko rin na iwanan na lang si Albert. Pero nakukonsensya naman ako dahil napakabait ng magulang niya sa akin. Mia, salamat sa pag-aalaga mo sa kanya ha. Ikaw na lang talagang maaasahan kong mag-alaga sa kanya. Wag ko kayong mag-alala ma. Inaalagaan ko naman si Albert eh. Maraming salamat talaga Mia. Utang ko talagang kabutihan mo sa anak ko. Alam mo naman na pati ang kapatid niya galit sa kanya. Hindi kasi tinatanggap si Albert ng mga kapatid niya dahil sa pagiging pasaway nito at sobrang tigas ng ulo. Bilib nga rin sila sa akin. Lalo na ang ina niya dahil sa kabila ng pagiging pasaway ni Albert, pagiging lasinggero, ay hindi ko siya iniwan. Hindi ko siya pinagpalit sa ibang lalaki. Pero hindi ko alam na magbabago pala ang lahat. Magbabago ang lahat sa pagdating ng isang malaking tukso sa akin. Hindi ko na napapansin si Ronnie, ang kapitbahay namin. Madalas lang siyang bumati sa akin pero deadman naman ako. Nakafocus lang kasi ako noon sa pamilya ko. Maganda naman kasi ako kahit papaano. Hindi naman matatawag na pangit. Maputi na medyo may laman. Straight ang buhok at may taas na 5'6". Dahil na rin sa sunod-sunod na problema. Lalo na nga kay Albert na hindi man lang naiisip ang kinabukasan ng aming pamilya. Ang kinabukasan ni Freya na anak namin ay nagawa kong pagtaksilan siya. Napagod ako. Isa lang naman ang hiniling ko sa kanya noon, kahit wag na siyang magtrabaho, kahit wala siyang kakayahang ibigay ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero sana, wag na siyang maging pabigat, lalo na ngayong nag-iisa na lang akong umako sa lahat ng gastusin namin. Si Freya ay nag-aaral ng elementary. Ako na ang umako sa responsibilidad ni Albert na buhayin ang buong pamilya namin simula nung naaksidente siya. Mabuti na nga lamang at nasa abroad ang aking biyanan na siyang nagpapadala rin ng pera kay Albert buwan-buwan. Pero minsan, hindi sapat ang pinapadala ng mama niya dahil para lang yun sa bisyo niya. Inom dito, inom doon, lasing dito, lasing doon. Walang katapusang lasingan na lamang ang nangyayari sa buhay ni Albert. Tumawag ako kay Albert dahil kalahating oras na ay hindi pa dumarating ang sundo ko na si Mang Jun. Pero ang nakausap ko naman ay ang kumpare niya. Lasing na raw si Albert at hindi raw makakasundo si Mang Jun dahil umalis ito kanina at nagsabi rin to kay Albert. Papatayin ko na sanang tawag nang may sumunod pa itong sinabi. Sinabi ng mga to na susunduin daw ako ni paring Ronnie. Isa si paring Ronnie sa mga kaibigan ng asawa ko. Kapitbahay lang namin. Si paring Ronnie ay iniwan ng asawa pero hindi ko alam ang dahilan. Sabi kasi ng asawa ko noon, hindi mahilig magkwento si Ronnie pero may usap-usapan na may lalaki raw ang asawa niya. Dahil lang kasi siya dito at hindi ko rin alam kung saan ang probinsya niya. Sinabi ko sa kanila na huwag na lang akong sunduin kasi baka lasing din si paring Ronnie. Pero sinabi ng mga ito na kanina pa raw to nakaalis, papunta sa opisina. Maya-maya nga lang, ay natatanaw ko na siya at mukha ngang hindi nakainom. Himala yata, hindi ka pa yata nakakainom. Sa lubong ko dito. Hindi naman ako umiinom lagi. Sumasama lang naman ako sa kanila kasi napaka-boring sa bahay mag-isa. Hindi ka talaga nakainom ha? Tanong ko. Nagulat na lamang ako noon.
nang lumapit sa akin si Ronnie. Kahit amuyin mo pa ako, Mari. Bigla na lamang kong kinabahan nang idikit niya ang katawan niya sa akin. Gulat na gulat ako noon na nagmamadaling lumayo sa kanya. Napakabango niya. Para bang may biglang nabuhay, nakakaibang damdamin sa aking puso. Bigla ang dating sa akin ng realidad na kahit tagal ko na palang hindi nahawakan ng lalaki. Ilang taon na ba? Simula nung naaksidente si Albert. 5 taon na pala. 25 pa ako noon. 5 taon na akong nagtitiis at 5 taon na rin akong hindi sinisipingan ng asawa ko. Baliw ka talaga. Tara na nga. Mabilis na lamang akong umiwas at itinaboy ang masamang pangitain na nakikita ko. Sinaway ko ang sarili kong isipan. Nakakabaliw. Para bang isang malaking tukso para sa akin si paring Ronnie. Bakit ba naman napakalayo mo sa akin, Mare? Lumapit ka sa likod ko at kumapit. Mabilis pa naman akong magpatakbo ng motor. Baka mahulog ka. Dahan-dahan ka lang. Baka mamaya maaksidente pa tayo. Uwi ka ako dito. Huwag ka mag-alala, Mare. Safe ka sa akin. Bumagal ang pagpapatakbo ni kumpare sa motor nang kumapit na ako sa kanyang bewang. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko ng mga oras na yun. Mainit ang katawan niya na sobrang nakadadarang. Mali ito at mali ang nadarama kong to dahil may asawa na ako. Kaya sobra ang pagpipigil na ginagawa ko para hindi mapahigpit ang yakap ko kay paring Ronnie. Nakakahiya kasi dahil kung saan-saan na umaabot ang isipan ko at kung ano-ano pa ang iniisip ko. Hindi ko rin alam kung nananadya ba si Ronnie kasi sobrang bagal naman yata ng takbo namin. Gusto ko nang magreklamo sa bagal pero may bahagi naman sa pagkatao ko ang ginustong mas mabagal ang pagpapatakbo niya. Gabi na nga kaming dumating sa bahay. Pasado 8:00 na kasi malayo-layo din mula sa amin ang pinagtatrabahuhan ko. Idagdag pa ang bagal ni paring Ronnie sa pagpapatakbo. Wala na sa bahay si Freya kasi kapag lasing ang papa niya ay dumediretso na ang anak ko sa tita niya. Usapan na kasi namin ang ganun. Ayokong nakikita ni Freya ang makabalbala ng ama niya kapag nalalasing to. Pero iba ngayon si Albert kasi natulog talaga siya sa may sofa sa sobrang kalasingan. Ang bigat pa naman ito at hindi ko siya kayang buhatin kaya tinulungan pa ako ni paring Ronnie sa pagbubuhat sa mister ko. Halos wala nga itong kamalay-malay na pinagtutulungan na pala namin siya ni Ronnie. Salamat, Ronnie ah. Wala yun, Mari. Napakaswerte talaga ni paring Albert sa'yo. Kahit ganyan pinagtsatsagaan mo pa rin. Napakabuti mong asawa. Siguro kung kagaya mo rin lang si Tina, ay hindi pa rin kami naghihiwalay sa ngayon. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasa sala na kami noon ng bahay. Ano ba kasing totoong dahilan ng hiwalayan niyo? Tanong ko. Sabi niya, lagi raw kasi akong nasa inuman. Kasalanan mo naman pala ang sa akin naman, hindi naman ako pala inumari, alam mo yan. Tikim lang, pantanggal pagod ba sa trabaho? Tsaka ano ba naman yung ilang hakbang lang bahay naman na namin. Buti sana kung hindi tayo magkapit bahay at dumadayo pa ako sa malayo, sa ibang lugar. Kaso hindi naman. Wala pa ngang kalahating oras aalis na ako sa tumpukan namin. Dahil alam ko naman ang limitasyon ko at hindi naman nila ako pinipilit na painumin. Yun lang Nagsawa daw siya. Nakakasawa daw ako. Kaya niya nagawang lokohin ako. Ha? Napatingin ako sa kanya. Kilala mo naman yung classmate niya nung high school, si Ronald. Kachat niya na pala yun matagal na. Ayun, nagsasama na silang dalawa ngayon. Balita ko nga buntis na. Mabuti na nga lang din at wala pa kaming anak. Kaya ikaw, Mari, kung sakali na ayaw mo palang nagiinom si Albert, sabihan mo na agad siya para alam niya, para hindi kayo matulad sa akin. Naku naman, Ronnie. Ilang ulit ko na bang sinabi sa kanya na tigilan niya ng bisyo niya, wala pa rin namang nangyayari. Sa bagay, ang rason niya kasi sa inuman, lasenggo na siya bago kayo kinasal, kaya nararapat na tanggapin mo kung ano siya ngayon dahil ganito siya noon pa man. Alam kong mali yung katwiran ni pare, pero mahirap pagsabihan yan alam mo naman.
Pag kinontra mo yan, iinit ang ulo niyan. Natatawa pang sabi nito. Kabaligtaran talaga ni Ronnie ang asawa ko. Ewan ko ba, mas mahalaga yata sa kanyang bisyo niya kaysa sa amin ni Freya. Hayaan mo na, pare-pareho na lang siguro yata talagang mga lalaki. Natawa ng pagak si paring Ronnie na hinawakan ng kamay ko. Nagulat ako noon. Tingnan mo yung mga daliri mo, Mari. Hindi pantay-pantay. Ibig sabihin, ginawa ng Diyos ang tao na magkakaiba, kaya hindi lahat ng lalaki ay magkakaparehas. Huwag mo akong itulad sa asawa mo dahil hindi mo pa nararanasan na maging asawa ko. Baka nga hindi mo kayanin pag naging asawa mo ko. Kung kay Albert, ayos lang sa kanya na hindi niya napapasaya ang asawa niya. Sa akin hindi. Saka mo palang magiging masaya ka na. Hindi ko alam kung biro iyon o totoo. Pero halata na apektado ako sa sinabi ni paring Ronnie. Nakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko kasi ang pinapahiwatig niya. Alam kong alam niya na wala nang kakayahan si Albert na pasayahin ako. Siya nga pala ihahatid na kita bukas. Tiyak na hindi magigising ng maaga yung si paring Albert. Lasing na lasing yan eh. Salamat. Gusto mo bang maghapunan muna? Magluluto na lang ako. Si paring Ronnie naman ang natigilan pero napangiti. Noon ko lang din napansin na may tinatago rin naman palang kagwapuhan ang kumpare ng asawa ko. Huwag ka nang magluto. O order na lang ako ng pagkain. Alam ko na pagod ka na sa trabaho sa opisina. Doon ako nakaramdam ng kakaiba, lalo na sa tingin niya. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa akin habang kinukuha ang cellphone at umorder ng grab food para sa aming dalawa. Kahit kailan ay hindi ko naranasan to kay Albert. Ang alagaan ako bilang babae. Hindi niya kailanman pinaranas sa akin na alagaan niya ako dahil pagod ako sa trabaho. Makakalakad naman si Albert eh. Kung tutuusin, kayang-kaya niya dahil may saklay siya. Nakakagala pa nga siya eh. At kaya niyang gawin ang mga gawain sa bahay. Pero sadyang hindi niya lang talaga ginagawa. Pag uwi ko galing trabaho ay ako pang lahat. Nakakatulong naman si Freya, lalo na sa paglilinis ng bahay. Pero kapag ganitong lasing na ang kanyang ama, ay kaagad nang aalis yun. Matalino rin ang anak ko at may trauma na siya sa paglalasing ng ama. Hindi ko naman magawang iwan si Albert dahil para sa akin ay sagrado ang kasal. Pero ang paniniwala ko palang yun ay tuluyan ding magigiba dahil sa nagawa ko rin naman lalokohin siya at sa mismong kaibigan pa niya. Masayang kausap si paring Ronnie habang kumakain kami. Siya pa nga ang naghugas ng pinggan para raw hindi na ako mapagod pa, lalo na't maghapon akong nakahawak sa computer. Hindi ko na namalaya na umabot na kami ng 12:00 ng gabi sa aming usapan. Kung ano-ano na lamang kasi ang pinag-uusapan namin. Hanggang sa nagpaalam na si paring Ronnie na uuwi na para makapagpahinga na ako. Pero bago yun, nagulat na lamang ako dahil bago siya umalis, ay bigla niya akong hinalikan sa labi. Baka gusto mo akong subukan. Pinapangako ko sa iyo, Mia. Magiging maligaya ka. Hindi mo pagsisisihan ang pagtanggap mo sa akin. Ronnie naman, asawa ko ni Albert. Asawa ka nga. Mahalaga ka ba sa kanya? Umuwi ka na nga. Sige na't baka may makakita pa sa atin at kung ano pang isipin. Galit ka ba? Tanong niya na hinawakan pa ang pisngi ko. Hindi ako galit. Umuwi ka na dahil gabi na. Susunduin kita bukas ha? Pagkasabi niya noon, ay bigla niya na naman akong hinalikan. Naiwan akong nakatulala dahil itatanggi ko man, ay nagustuhan ko talaga ang halik ni paring Ronnie. Idagdag pa ang napakabango niyang katawan na hindi kagaya ng asawa ko na lagi na lang amoy alak o kaya naman amoy sigarilyo. Sa totoo lang, kahit halik nga ay hindi na namin nagagawa ni Albert. Kahit lambingan. Nagising akong napangiti dahil nakita ko ang chat ni paring Ronnie sa messenger ko. Good morning. May kasama pa yung kiss and heart emoticon. Nagulat pa nga ako dahil may voice message din. Tila mas lalo yatang kumanda ang umaga ko. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ganito? Lalo na sa gaya kong matagal nang walang ganap.
Naganda kaagad ako para pumunta na sa trabaho. Tiningnan ko si Albert pero tulog pa rin to, kaya inihanda ko na lang ang pagkain niya sa mesa. Si Freya naman ay weekly ko yang binibigyan ng baon, kaya alam kong wala akong problema sa anak ko. Paglabas ko ng bahay, ay nagulat ako dahil naroon na si paring Ronnie. Totoo pala talaga na iyahatid niya ako sa trabaho. Biniro ko pa siya na baka malate ako sa bagal niyang magpatakbo. Nagulat na lamang ako nung hinila niya ako para suotan ng helmet. Maaga pa naman daw, kaya may dadaanan daw muna kami. Dumaan kami ni paring Ronnie sa isang lodge na malayo-layo sa aming lugar, pero sako pa rin yun ang aming bayan. Doon, hindi ko na pinigilan ang sarili ko na magkasala. Hinayaan ko ang sarili ko na sumaya sa piling ni Ronnie. Halata nga na sobrang namimiss ko ang ganitong bagay. Dahil halos wala kaming tigil at nakailang eksena din kami ni Ronnie. Para akong nakalutang sa alapaap habang nilalasap ang bawat haplos ni Ronnie. Hindi din naman sa kumakampi ako kay paring Ronnie, pero alam ko sa sarili ko na mas lamang siya sa asawa ko. Sa loob ng ilang taon na hindi ako pinaligay ni Albert, ay para akong mabaliw-baliw sa piling ni Ronnie. Ang ending ay napa-absent ako sa trabaho ko. Hindi na ako pumasok sa opisina ng araw na yun. Sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam ko. Pero ang totoo, nagpapakasaya ako ng araw na yun, buong araw kasama si Ronnie. Hindi ko alam kung paano ko yun nagawa sa unang pagkakataon. Pero nakakawili pala talaga ang gumawa ng bawal. Totoo ng pagkakamali minsan ay nakakapagdulot sa iyo ng kasiyahan. Hanggang ang minsang kong pagkakamali ay naulit pa ng naulit. Hanggang sa kahit sa bahay pa namin ni Albert, kagaya na lamang nung minsan, ay may nangyari sa amin ni Ronnie. Lasing kasi nun si Albert. Hinatid ito ni Ronnie sa amin. At matapos namin siyang dalhin sa kwarto namin, ako naman ang dinala ni Ronnie sa bahay niya. Para hindi kami nakikita ng mga kapitbahay, ay sa likod kami dumaan. Diretso na yon sa bahay ni Ronnie. Sinasadya niyang hindi isara ang pinto niya sa kusina para doon na kami dumaan. Dito na rin paulit-ulit na may nangyayari sa amin ng kapitbahay ko at kumpare ng asawa ko. Pero sabi nga nila, walang sikretong hindi nabubunyag dahil paglipas ng buwan ay nahuli din kami ni Albert. Sinasabi ko na nga ba niloloko mo ko. Hinablot ni Albert ang buhok ko, subalit hinila naman ako ni Ronnie at itinulak niya ang asawa kong nakasaklay. Napayakap ako kay Ronnie nang akmang susuntukin niya si Albert. Mabuti na lamang at nagpapigil din naman ang kalaguyo ko. Tarantado ka pari Asawa ko yan, pinapaalala ko lang sa'yo. Tama na paring Albert. Pakawalan mo na si Mia. Alam ko namang niloloko mo lang din siya Napatingin ako sa dalawa. Hindi ko to gagawin pare. Kung hindi kita nakikitang niloloko si Mia, ikaw na nga tong baldado. Ikaw pang may lakas ng loob para unang kumabit. Singhal ni Ronnie. Hindi naman nakapagsalita si Albert. Anong ibig mo sabihin, Ronnie? Nagtataka kong tanong kay Ronnie. Nung una, naawa lang talaga ako sa'yo. Pero unti-unti, nahulog ang loob ko sa'yo. May kabit yung magaling mong asawa. Sa pinupuntahan naming bar, doon niya inuubos yung pera na padala ni Tita Rosa sa kanya. Pagsisumbong pa ni Ronnie sa akin at may pinakita pa itong video. May babae pala na regular na pinupuntahan si Albert. Kahit na hindi pala nagagamit ang stick niya, ay sige pa rin pala ito. Oo, totoo yun. Pero alam mo namang katuwaan lang yun pare. Samantalang tong ginawa niya sa akin. Hindi nakakatuwa, sigaw naman ni Albert. Katuwaan lang pala. O sige, para mas lalo ka pang matuwa, maghiwalay na lang tayo. Tama na tong lukuhan nating dalawa. Total alam na natin ngayon na parehas tayong may kasalanan. Masaklap mang isipin, pero ito ang nangyari sa amin. Galit na galit naman talaga sa akin si Albert noon. Pinapalayas niya ako.
Pero hindi pa ako umalis ng bahay na yun. 2 araw pa ang nakalipas. Umuwi na lamang ako sa amin na nasa labas na ng bahay ang lahat ng mga gamit ko. Pinalayas niya na ako at nakikipaghiwalay na raw siya sa akin. Nalaman din ni Mama Rosa ang nangyari. Kinausap ako sa video call. Inamin ko rin ang pagkakamali ko, pero tinanggap niya ako. Naiintindihan daw niya, pati na rin ang mga kapatid ni Albert at lalo naman ang anak naming si Freya. Nung time na pinalayas ako ni Albert, sumakabilang bahay ako. Tama, sa bahay lang ni Ronnie. Naging kapitbahay ko ang mister kong si Albert. Wala na yata talagang pag-asa sa buhay si Albert dahil siya mismo ayaw niyang tulungan ang sarili niya. Naging okay naman ang buhay ko sa piling ni Ronnie. Naging mabuting partner siya sa akin at itinuro niya na rin na parang anak ang anak kong si Freya. Mas naglalagi pa ang anak ko sa bahay ni Ronnie kesa sa bahay ng ama niya na naging kapitbahay lang naman namin. Ewan ko ba? Pero ayos na rin dahil nakawala ako sa relasyon namin ni Albert. Sa ngayon, ganun pa rin naman siya, hindi nagbabago, puro inom at kasama na niya sa bahay niya ang babaeng kinakalantarin niya sa bar. Sa ngayon nandito na ako sa probinsya nila Ronnie, sa mga magulang niya, waiting sa panganganak ko. Buntis na kasi ako ng 7 buwan at nagpapatayo ng bahay si Ronnie dahil balak niyang lumayo na kaming pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Mia.